Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Gatas na naman, isang dekalibre na naman, minuminuto, tatarantaduhin natin, di ba? At content about kay Norman Mangusin. So, ito yung kasunod na serye nila ni Norman Mangusin at ni Casper after nilang palayasin sa Sheraton Hotel, mga ka-plastic. At ito na po, pinagmamalaki niya po na siya ay lumipat ng bahay, which is napakagandang bahay daw ang kanyang nalipatan, which is mansion daw, yan sabi niya. Sa pagkakaalam ko, mansion daw yung pagkakabanggit niya. Pero unfortunately, may mga some of people dyan na binubuko sila while live streaming, na ang akala natin ay kanila talaga yung bahay na nililipatan nila. Talagang napakatanga naman nitong taong to sa dinami-daming pwesto na pwede siya mag-live stream. Sa obvious pa na siya ay mabubuko, na napakasinungaling pa rin niya all the time. Baga, wala nang makatotohanan sa kanya kay Norman Mangusin. So panoorin natin yung unang video na kung saan ay nabuko siya na sinasabi yung pambayad renta daw, plastic. Yun ang pagkakaalam ko. Yung sako na lang ibinigay niya. Yun ang maliwanag doon. Napaka ano pala na ito. Ayan, may tao. Ay, si... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, Ninong. Renta. Naka-live ako. Marami akong viewers, 6,000. Sige lang. Ulitin nga natin, yung ano ba yung pagkakasabi? Yung ba yung boss? Yung nagsasalita ng... He fucked up. Ulitin natin. Ay, Ninong. Ulitin natin kung ano sinabi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, Ninong. Sa gilid lang. Naka-live ako. Marami akong viewers, 6,000. Sige lang. Akala ko ba sa'yo yung bahay na yan at nilipatan mo? Napakasinungaling mo pa rin hanggang ngayon. Anak ng toko ka. Wala daw pambayad ng renta, sabi ni Food Genius. Yung nagsasalita ng... Yung ba yung boss? Kupil pala yan. Tahimik ko. Ganun talaga boss pag hindi mo alam kung nakulangan sa pera o nasobrahan sa pera. Ganyan talagang tao. Baka kayo ang nakulangan sa pera dahil wala kayong pambayad ng renta. Ay, nako, buhay. Sabi, may nalaman pang sinasabi ni Caster, baka mahalata ka dyan, lol. Biglang naging ninong yung naningil ng renta. Biglang naging ninong. 6,000 daw viewers. Ayan yan. Ito. Tuloy natin yung video. Yun ang pagkakaalam. Biglang naging ninong. Pati naniningil ng renta, biglang naging ninong. Oo nga, no? Nasabi nga pala niyan eh. Nasira yung buhay niya eh. Bigla siyang tahimik sa live stream niya eh. Kutya sabi siguro niya sa utak na yun, totally pakap ako dun ah. Alam mo yung tipo na ang ganda-ganda ng energy mo. Yung talagang todo sinungaling ka sa live stream. Tapos mabungad-bungad. Sinigawan pa niya. Sinigawan siya ng may-ari ng bahay yata yun na bayad na ng rent.
Tapos naging ninong pa ng hindi oras. Ay, nako buhay ka. Ito, meron pang isang footage si Gago. Si Norman Culao. Ayan. Yung pinagpulungan ko Last. po is, ang Yan. pinagpulungan ko po is Magkano ba? high risk facility. Boss, ang tanong, magkano ba? Magkano ba inabot? Kaya Baka 5,000. ang cheap mo, dapat kahit sa akin na lang, nag-PM ka na lang. Di, sana dinoble ko na. Sierra. Ay, sige. Ko na. Sierra. Ay, sige. Walang, yung kwento niya kasi walang probative value. Hindi boss kasi siya, ang talagang hanap buhay. Hindi yan. No. Dito. Sige, saglit lang, Asper. Oh, Eto, Phoenix ko yan kasi lagyan ko na ito pa. shoutout sa inyo ha, mga di kalibre. Di kalibre. Hindi lang naniningil ng rent ang mga dekalibreng bisita ni Norman. Meron ding nakikisiyar. Parang palit na nga mundo nilang dalawa, mga ka-plastic. Alam mo kung bakit. From Sheraton Hotel, bumagsak sila sa paupahang bahay na lang. Diba? Na nakikihati na lang din sa mga low class na kagaya niya. Na nakikisiyar sa iisang banyo. Ganyan naman kasi pag nangungupaan, di ba mga ka-plastic, nasa iisang banyo sila. Diba? Taragis na tao to. Napakasinungaling pa rin hanggang ngayon. Sinungaling ka minuto, Norman. Yung pinagpulungan ko po is Magkano ba? high risk facility. So yun, mga ka-plastic. So napakasinungaling talaga ni Norman Mangusin sa lahat ng bagay. Minuto siyang sinungaling. Pero bago yun mga ka-plastic, meron akong gusto kong ipahatid sa inyo na kung halimbawa man ay kayo ay mamumundar ng isang furniture items. Kasi ito, isisingit ko lang po ito sa content ni Norman Mangusin kasi parehas din po kasi nabudol tong mga taong ito, mga ka-plastic. Base sa aking mga nakikita at hindi dahil sa baka sabihin ng ibang tao parang ginagawa ko rin daw yun. Pero hindi. Parang sabihin na natin, let's say na hindi ko na matagalan yung mga nakikita kong gantarang pang anomalya dyan, mga ka-plastic. So panoorin nyo po yung video clip na isisingit ko sa inyo na wag na po kayo hanggat maaari. Marami namang mga legit na furniture shop dito sa around Marikina. Diba, mga ka-plastic? Wag lang kayong mamundar ng furniture dito sa mababanggit kong mall like Santa Lucia Home Gallery, Santa Lucia Department Store, at Santa Lucia Home Elements. Yang tatlong yan, mga ka-plastic. Kayong bahala kung di kayo mapigilang mamili dyan. Kasi sa mga, halimbawa ito, kung may nanonood man sa akin na naka-experience na nakabili dyan sa store na yan, mga ka-plastic. Let's say, sabihin natin na kung ano man yung experience na nakita nyo doon, na naranasan ninyo kung paano kayo hinold up ng mga promodizer dyan, ay ito po, panoorin nyo po yung video na ito, mga ka-plastic. So may ikakwento ako about dito sa mga ganitong klaseng price padding na nangyayari sa iba't ibang tindahan. Especially sa Santa Lucia Home Elements at Home Gallery at Department Store, mga ka-plastic. Lagi ko itong tinitira alam mo kung bakit. Marami kasi ako nakikitang anomalya na nangyayari dyan. Shoutout sa DTI, mga ka-plastic, Department of Trade and Industry, mga ka-plastic. Sana mapakinggan nyo po itong aking sasabihin. Kasi madalas na ito nangyayari sa Santa Lucia Department Store, Home Elements at Santa Lucia Home Gallery, na kung saan may mga furniture shop sila dyan na ang mga presyo ng kanilang sopa ay not actually a price that you have to na makikita nyo pa actual price, na magpalagay po sila ng 10% na discount
Pero lingid sa kaalaman ng customer mga ka-plastic, hindi po 10% po yung nakalagay dyan. Yung sopa nila ay nagkakahalaga ng mayroong discount na 30% off. So ang diskarte ng mga tiwaling promodizer dyan sa Home Gallery, Home Elements at Department Store ay kakausapin nila ng masinsinan ng customer, man to man, close to close, at matino daw na usapan na ang sasabihin nila kapag pumilit ang customer na may dagdag discount po yun, sasabihin na dadagdagan ko po yung discount sir, basta bigyan nyo na lang po ako ng 10% ng item, basta isasagad ko po ito sa mas mababang halaga, which is hindi alam ng customer na na-hold up siya ng pasimple. So halimbawa, ibebenta ko yung sopa worth 25,000, pero ilalagay ko lang doon sa mismong display ay 10% off. Ngayon, kapag may nagtipo na customer doon, mga ka-plastic, may natipuhan niya, gustong gusto niyang bilhin na sa murang halaga, hindi niya kayang bilhin sa 10% off lamang. So ang gagawin ng hold-upper na promodizer dyan sa Santa Lucia Department Store, Home Gallery, tsaka Home Elements, ay ang gagawin nila, kakausapin nila ng pabulong. Which is yung sinabi ko na bibigyan ko po kayo ng malaking discount dito sir. Instead na 25,000 ang ibibigay ko, babagsak na lang natin ng mga 15,000. Sagad na yun. Basta bibigyan nyo na lang po ako ng 10% ang halaga ng item. Labas na tayo dun. Diba? So nangyayari, close deal, pumayag si customer, akala niya nakaisa siya. Di niya alam, naisahan siya ng promodizer na yon. So, kung 25,000 yung halaga ng sopa niya, 10% sa kanya, malinis sa kanya yung 2,500. Then yung na-discount lang niya is 20%. So, ang totoo niyan mga ka-plastic, 30% off po yun lahat ng mga sopa nila doon. Kaya kung mapapansin nyo po, kapag pumunta po kayo sa furniture shop nila, may mga corresponding discount po yung mga item nila, pero wala po siyang before and after discount description sa kanilang mga presyo. Ang ilalagay lang nila ay yung regular price lang at yung signages lang na 10% off. Take note DTI, kung nanonood man kayo, sana mapanood nyo tong video na ito dahil talagang sobrang lantaran ng kakatarantaduan dyan sa Santa Lucia Department Store, sa Home Gallery at the same time sa Home Elements. Noon, may mga nangyayari ding price padding din po dyan mga ka-plastic. May mga price padding na nagaganap dyan. Ang gagawin ng tarantadong promodizer kung binibenta ng supplier ng kumpanya niya is 1.2, tutubuan niya po yun ng 1.5. So ang mangyayari nun, kung 1.2 po siya, magiging 2.7. So ngayon, unang arangkada niya sa customer, bibigyan lang niya muna ng 10% off. Ngayon, isasagad niya po yun ng 1.5 kapag nag-close deal sila ng customer, basta may 10% po siya dun sa item. So imagine kung ang nabebenta niya sa customer is halagang 5,000 pataas, may malinis na siyang 10% dun. Which is yun ang madalasan nangyayari dyan sa loob ng Santa Lucia. Kaya umuwi ang mga dicer dyan, malaki ang pera. Meron nga nagmalaki dyan nakapagpundar ng NMAX, nakapagpundar ng Honda Click dahil sa ganyang klaseng sistema dyan, which is illegal. Napasimple nilang hino-hold up yung customer na walang kamalay-malay. Napagkakala niya na 10% lang talaga yung discount, pero deep inside, yung dicer ang nakakaalam kung magkano talaga ang discount ng item niya. Number 1 yan, yung supplier na yan, yung Scenic Enterprises.
Tanungin mo na lang po yung dicer ng Scenic dyan. Pati yung iba pang mga supplier dyan na malaki yan yung mga discount. Na ilalagay lang nila sa mga item nila is 10% lang. Tapos ngayon, pag nanghingi si customer, nag-demand na wala na bang isasagad yung discount na yan, doon na nila didiscard yan. Kaya kayong mga taga-DTI dyan, kung sino man yung ahensya na pwedeng mag-handle ng mga ganitong klaseng illegal na sitwasyon, ay para maniwala po kayo, ang magawin ninyo mga ka-plastic ay kayo mystery shopper. Mag-surveillance po kayo para malaman ninyo kung talagang makatotohanan yung sinasabi ko, gumagawa lang ako ng kwento. Magpahanggang ngayon, nangyayari pa rin yan sa Santa Lucia. Pumunta lang po kayo sa mga furniture shop. Mag-surveillance lang kayo. Even sa mga stroller, even sa mga sa mga nagbebenta ng mga baby products like stroller. Laganap talaga dyan. Ang tawag nila dyan, pidoy. Pag hindi pidoy, buga. O kaya, may tawag pa dyan maraming tawag dyan Pag sinabing pidoy, mayroon silang nakikickback na 10% bawat item na hino-hold up nila sa customer ng walang kamalay-malay. At kunwari, tontuwa yung customer laki daw ng discount niya Alam mo, imagine mo, 32,000 yung last na transaction ng isang dicer dyan. Binigyan niya ng malinis yun, 22,000, 25,000. Tontuwa si customer, ang laki ng halos na discount Pero di niya alam, yun talaga yung discount ng item niya. Akala nila, 10% lang yun nakapaskil dun, pero pag nadaan sa usapan, malinis na si dicer dun, may 3.5 na kagad. Can you imagine kung ilan customer ang magaganyan nila sa isang araw kung makatatlong sopa sila o di malinis na yun, 9,000, 10,000 na hold up nila sa customer na walang kamalay-malay. Kaya DTI, pag-aralan nyo po itong tindahan na sinasabi ko para malaman ninyo kung nagsisinungaling ako. Mag-mystery shopper po kayo, magpanggap po kayo na customer. Actually, may nahuli na nga po dun sa lugar na yun dahil ang nabudol niya, abogado. Mabuti na lang hindi nag-complain. Naawa lang siguro sa kanya. Ninakawan niya ng 1.5. Dahil ang pagkakala ng customer, malaki yan na discount niya. Yung pala, na-realize niya ng customer, ba't nga naman ako magbibigay ng pera sa dicer bumili lang naman ako ng furniture item na worth na kailangan makamura ko parang napamura pa yata ako. Di ba? Pupunta kayo sa furniture shop para makamura, hindi yung maputol ka. Na pupunta ka doon, hindi mo namamalayan, siningil ka ng malaking pera. Hindi na nga nahiya yung mga tarantadong dicer dyan. Pinag-withdraw pa nila yung customer nila dahil wala silang pambayad ng pampidoy nila. Nag-abala pa yung customer na mag-withdraw sa ibang bangko. Kasi may times din kasi yung customer walang dalang pera card lang yung dala niya Ngayon, ang gagawin nila mga tarantadong mga dicer na yan, ipupersahin nila mag-withdraw yung tao. Kasi ang gagawin nila kapag hindi sila nakapagbigay, hindi sila magbibigay ng discount na malaki. Baga, yung dicer ang nagdidesisyon dyan kung paano nila ino-hold yung mga discount. Kasi nga, yung mga item nila, wala naman kasing before and after discount price Kung mapapansin mo, sa ibang tindahan like Riverbank Store, sa off-price home, makikita mo, mga price nila doon, may before and after price. Pero bakit sa Santa Lucia Department Store, sa Home Elements, sa Home Gallery, ba't walang before and after price? Kasi nga, kinukonsente ng supervisor nila, yung mga management, alam nila kasi yan Sila mismo nagkukwento. Alam nila yung nangyayari dyan. Kaya nga ang usapan daw nila kapag may nahuli, kapag may nagreklamo customer, kung sino man yung ituro, yun lang ang matatanggal. Yan ang problema nila. Dapat yan, minamas termination. Kagaya sa nangyari sa All Day.
sa all day supermarket, yung furniture doon. Nagkaroon ng malawakang anomalya doon. Ang ginawa nila, kahit yung mga baguhan na dicer doon sa furniture, tinanggal din. Kasi nga, para maiwasan yung mga ganitong anomalya. Pero ang nangyayari dyan sa Santa Lucia, konsintihan. May palakasan kasi dyan eh. Kaya tingnan mo, hanggang ngayon, may mga dicer pa rin dyan na matatagal na, gumagawa ng kalukuhan pa rin. Kasi kinukonsinti ng mga bisor dyan, mga manager, alam nila yan. Kasi sila, that time, yung mga nangyari yon, kalakasan ng mga pitoy nila, kalakasan ng pang-hold up nila sa mga customer nila, nag-declare pa nga sila ng Christmas party, gastos ng mga dicer dahil nakapidoy sila eh. Tapos ang promotor, yung manager. Diba? Diba mga tarantado yan? Na kinukonsinti nila yung mga illegal na gawain dyan sa furniture. Kaya nga hindi nila nilalagyan ng after, before and after discount yan eh. Kahit may mga ibang dicer din, napupuna din yan eh. Dapat yan, minamas termination daw yan eh. Yung mga ganyang klaseng tiwali. Kaya ang gagawin lang nila, kung sino lang yung inireklamo ng customer, yun lang yung matatanggal. Pero lingid sa kaalaman ng customer, hindi lang iisang tao lang ang gumagalaw dyan. Napakadami na nila. At sindikato pa. At ang masakit pa sa katotohanan na yan, kinukonsinti pa ng mga manager tsaka supervisor, mga level officer dyan. Alam na nila na nangyayari ang mga ganyang pangyayari, hinahayaan lang nila. Kasi nga nakikinabang kasi sila. Ganun lang yun eh. O, mag-deny pa kayo na hindi kayo nakikinabang sa mga ginagawa ng mga dicer ninyong hold-upper dyan. Ha? Diba? Kaya kino-call out ko yung DTI. Sana kung napapanood nyo to, imbestigahan nyo po yung mga ginagawa nila dyan. Hanggang ngayon, ginagawa nila dahil walang naglalakas loob na magsumbong dahil nakikinabang din yung iba. So yan, kung napanood nyo na po yung video, at yun po yung aking opinion sa recent content ko about dun sa nangyari sa Santa Lucia Mall, yung mga matitinding anomalya dyan mga kaplastic. So, hindi ko sa sinasabi ito dahil parang propaganda ba? O sinasabi ko to ay parang may galit ako sa kanila. Gusto ko maging aware kayo sa mga nangyayari dyan mga kaplastic. So hindi ko kayo pinipigilan na wag kayong bumili dyan. Nasa sa inyo na yon, choice nyo yon. Basta narinig nyo to. Tsaka isa pa, sana po may parating nyo po ito sa Department of Trade and Industry. Kasi hanggang ngayon, nag-email po ako sa kanila pero wala akong response na about dun sa parang nireklamo ko sa kanila. Hindi parang nireklamo ko. Kasi hindi na nakakatuwa. Isipin mo, bawat tao na hino-hold up nila, imagine mo, iniipit nila yung discount ng item nila from 10% to 30%. Diba? Halimbawa, 10% lang ay ilalagay nila sa item gaya nga na sinabi ko sa video. Ngayon, i-adjust nila ng 30% yon with the condition. Ang condition nila, kailangan magbigay ka ng 10% ng halaga ng item sa promodizer na hold-upper. Ngayon, mapipilitan si customer dahil desperado gusto makamura Pero lingid sa kaalaman niya, yung item na yon mga ka-plastic, ay yun naman talaga, yung discount na yon as a paper trail ng kanilang kumpanya. May paper trail yan bago kasi sila mag-file ng mga promotional discount sale, ay may nakahanda ng paper trail yan na kung saan nakasulat doon, naka-indicate doon na talagang yun ang discount ng item nila. Pero ang ginagawa ng mga budol na promodizer dyan, na kasing halang ni Norman Mangusig, ay iniipit nila sa 10% lang. So ngayon, ganito ang ginagawa nila. Kagaya ng sinabi ko sa recent video, mga ka-plastic.
So kayo na lang ang bahala kung gusto nyo pa rin bumili dyan. Basta ang akin lang, sinabi ko sa inyo from the start na ganyan talaga ang ginagawa nila, mga kaplastic. Lantaran, panggugulang sa mga customer nila na inaabala pa nga nilang mag-withdraw ng pera para lang mabigyan sila ng pera. Na hindi naman talaga obligado ng customer na bigyan ng pera yung promodizer sa halagang 3,000 pataas. Diba? At alam ng mga managers, supervisor yan. Hindi ko lang alam kung yung admin ng Santa Lucia ay alam nila. Kasi kung alam nila yan, dapat gawan nila ng action yan. Tanggalin nila yung mga tao dyan. Pangalawa, baguhin nila yung sistema ng mga item nila. May automatic discount na dapat sa POS o sa computer ng cashier. Diba? Kasi ang ginagawa nila manual discount ang ginagawa nila dyan. Kaya once na in-scan yung kanilang barcode, mamanually nila yung discount. Kaya nakakapag-idea yung mga tarantadong promodizer dyan sa Santa Lucia, department store, Home Elements, tsaka Home Gallery na gumawa ng mga kalokohan. So, ina-aware ko kayo kung hanggat maaari, maghanap na lang kayo ng ibang furniture na tapat na hindi kayo binubudol ng mga dicer. Ang pinaka most recommended na bumili kayo ng furniture item sa Riverbank Off-Price Home. Sa Marikina lang po yun. Napakalapit lang. O kaya sa Mandawi Home sa Tikling. Yan. Mga legit yan. Mga matitino yung mga dicer dyan. Hindi nang bubudol yan. O kaya sa Ayala Pilis. Marami dyan mga high-end na furniture na pwede nyong pagpilian na hindi kayo na nakawan ng pera ng mga promodizer kapalit ng malaking discount. So yun ang hinihiling ko sa inyo, sa mga nanonood sa akin at sa mga nakaka-experience na bumili dyan sa naturang mall na yan. Pakisabi sa comment section kung ano yung naging karanasan nyo dyan. Kasi marami na po kasing nagsasabi rin sa akin, mga customer na yan, naghihinaing na bakit kailangan nila magbigay ng malaking pera sa mga putangin ng dicer na yan, na bumibili lang naman sila ng sopa, bumibili lang naman sila ng cabinet. Diba? Bakit hinahayaan ng supervisor manager yung mga ganitong klaseng tao? Kasi nga, nakikinabang. Ikaw ba naman kasami pag nakakapaldo sila? May night swimming sila. May Christmas party sa Bosay Antipolo Resort. Sarap, di ba? Kasama, manager doon. At malamang, baka sila ang promotor. Kaya ganun. Kaya ako, inihiling ko sa inyo mga kaplastic na mag-ingat po kayo dyan sa pamimili ninyo. Hanggat maaari, wag na ninyong tangkilikin yung mall na yan. At magsisisi lang kayo mga kaplastic. For sure, sa lahat ng mga nakabili na ng sopa na dyan, alam nila ang nangyayari dyan, kung paano sila hinold up ng walang kamalay-malay. Dadahilan lang kasi ng mga dicer dyan ay aging na daw yung item. Kaya may karapatan na nilang i-discount ng malaki yun. Tsaka nasa desisyon daw nila yun kung anong discount daw ibibigay nila sa customer. Which is hindi naman talaga ganun. Kasi may mga paper trail sila, which is yung mga letter from office ng kumpanya nila sa mga supplier. May mga corresponding na specific kung magkano yung talagang discount ng kanilang item. Pag sinabing 30%, 30% lahat yan. Pero ang ginagawa ng dicer, ginagawa nilang 10% para nga makabudol sila o maka-hold up sila sa mga customer na hindi nila alam na nano-hold up na sila ng paunti-unti. Imagine mo, ba't ka magbibigay ng 10% ang halagang item ng binibenta niya sa dicer ng pera? Diba? Yun ang isipin nyo. Ba't ka magbibigay ng perang ganong kalaki? 3,000 bibigay mo? 4,000 bibigay mo sa dicer? Diba?
So nananawagan po ako sa DTI, magpahanggang ngayon wala kayong response sa email ko at sa mga reklamo ko. Even sa TikTok, inano ko na yan eh. Minention ko na eh. Pero wala pa rin silang... Kasi siguro mga ahensya ng gobyerno abala sa corruption. Kaya wala tayong magagawa. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.